So ayan, ito na yung electric fan na gagamitin natin para maipakita kung paano malaman ang speed 1 at speed 2. Kumbaga yung mga speed nya. So tatanggalin ko lang yung accessories nito para lumiit yung electric fan at para magamit para mapakita ko sa inyo kung paano. So yan, ito gumagana pala to. Saksak ko lang. Ayan, magana siya. Medyo mabagal na nga lang, pero gumagana. So, kaya gumagana to. So medyo mabagal na ito kasi yung busing nito maluwag yung salpakan, pero napalitan ko na ng busing. Tanggalin na lang natin to. Yan, tanggalin natin. So makita nyo, ayaw matanggal. Huwag nyo lang sa magigilid yan. So yan, tanggal na. So tanggalin natin to. Parang hindi na itong multiple kaya medyo maano. So yan, lapit natin yung camera. Baba natin. Tapos ihihiga natin yung electric fan. So yan, dito tayo. So ngayon, ito yung bubuksan natin. Ito, huwag na natin pagpagan. Hindi naman kailangan. Si mama mo susundo So ngayon, dahil tanggal na, tanggalin na rin natin to. Okay. At ayaw matanggal. Ayan, tanggal na. So wala tayong puputulin kahit ano. So ipapalusot lang natin. So ibababa natin yung camera. Ang bago na yung tripod natin. Smooth na yung video. So ngayon bubuksan natin ito. Itong part na dito hindi na kailangan. Ayan, kung makita nyo, kaya mabagal na din to kasi maluwag yung busing na pagkakalagay ko. Hindi maganda yung pagkakalagay ng busing ko. So aayusin ko na rin yan siguro ngayong video, pero wag na muna. Siguro gagawa ako ng part 2. At para nga pala sa nag-aabang ng part 2 nung clip pan, lalagay ko sa screen yung thumbnail nun. Sa parang sa mga nag-aabang dyan sa part 2 nyan, wala na tayong part 2 kasi hindi ko nahanapan ng motor yung electric pan na violet, yung clip pan. Hindi ko siya nahanapan, kaya hindi ko nagawa. Yung dalawang puti lang yung ginawa ko dun. Ewan ko kung dalawa ba yun o isa lang. Yan. So tanggalin na natin. Ayan. So gulo-gulo yung wirings ko dito. Matagal na rin kasi. Ayan. So kung makita nyo, ito yung wirings. Tanggalin natin tong tornilyo dito sa plug at sa gabal. At yan. So dahil dyan sa nagkaroon din ng spot. So ito yung wirings na ginawa ko. Hindi siya masyadong maganda. So pangit yung pagkaka-wirings. Pero ayos naman. So ganito malalaman. Balik tayo dun sa usapan natin. So ito yung common, yung hindi pala. So yung common natin ay gray. Ito yung common. Hindi lang natin siya matest kasi naka shrinkable tube.
Ayan. Naka-shrinkable tube kasi siya. Kaya hindi natin ma-test. Ayun pala. So ayan, ito yung common wire natin. Ito yung common wire, yung kulay gray. So sa pagtetest ng electric fan motor, kung magdi-DIY ka, halimbawa magta-transplant ka ng motor ng electric fan, yung remind na yan, halimbawa gagamit ka nyan, hindi mo alam yung speeds, pinagkukonek-connect mo na lang yung plug, tapos may nakita ka dito, may nakita ka doon sa motor na dalawang yellow na wire, dun mo tinap yung plug nito. So hindi gagana yun, puputok lang at sayang lang ang pera mo. Kaya kailangan mo malaman yung basic na pag-test ng electric fan. So pakita ko lang, ayos yung ating tester. Ayan, maayos yan. So unahin muna natin yung pag-identify ng numberings. Halimbawa number 1, number 2, number 3, uunahin natin. So halimbawa hanapin natin yung 1, anong speed to. So yan, 409. Hindi, nagloloko yung tester ko sa ganyan settings. So ngayon gumagana ulit yung tester dito. Anong reading to? 558 ohms. So sa 558 na yan, hahanapin mo ngayon yung pinakamataas na reading sa kanila. Susubukan natin ito. Ayun, 633. So mas mataas siya dito sa nauna natin, kasi 560 na lang siya, 558. Ito naman ay 630 plus. So ito naman gitna. Sa pagtetest kasi ng electric fan, iba-iba ang reading niyan. Pwede mo naman siyang pagbalik-baliktad rin, maliban sa common. Pag nabaliktad mo ang common, ang posible niyan, iikot siya sa isang pindot mo ng ibang switch. Pero unahin muna natin ang number 1. Lagi niyong tatandaan, ang number 1 ang may pinakamataas na resistance. Ayan, ito yung nakita nating may pinakamataas, kasi itong gitna ay 607 ohms, at ito namang isa 633. Ayan, tapos ito namang isa ay 500. Ibig sabihin, itong 600 na ito, yan yung number 1. Yan yung number 1 nya, kasi 600 siya yung pinakamataas. So akalain natin na ito yung number 1, kasi pinakamababa yung reading nya, diba? Ayan o, ang pinakamataas akalain mong number 3, pero ang totoo nyan, yung number 1, yun yung number, ayun yung may pinakamataas na reading, yung number 1. Lagi nyo tatandaan. So itong pinakamababa, yan ang number 3, at yung nasa pagitan ng 600 at 500, yun yung ating number 2. Ayan, nagloloko yung tester. Ayan, diba? So paano naman kung wala kang digital tester, analog lang ang meron? Ganto yan. So itatabi natin yung digital. So itatabi ko. Kuha tayo ng analog tester. So sa kahit anong analog tester, kahit hindi ganito yung analog mo, basta gantong itsura nya, basta meron siyang ganyan, analog ang tawag dyan. Huwag kang babase sa brand. So pagka magte-test ka, lagi mong iseset ang tester sa analog sa times 10 pagka motor ng electric fan ang pinag-uusapan. Laging tatandaan yan. So test natin kung gumagana yung tester. Ayan, gumagana at hindi siya nakikita. Ayan, dito natin, ayan, dito kayo titingin. So gumagana
itong negative line ay dito sa common pupunta kahit ano dyan. Ito ang number 1 kaganina. Ayan, nasa nasaan siya, nasa 60 siya. Ayan, kasi ang bilang niyan pababa. Pag ganito, ayan, dito ang pinakamataas, dito ang pinakamababa. So yung katabi ng 50, ayan, dito siya sa isang guhit, ayan ay 60. Yan yung na-reading natin kaganina. Ayan, 65. Diba? Yan yung na-reading natin kaganina na 600. 60. Ayan. So 60 times 10, yun ay ewan ko, basta. So 600 ang na-reading natin sa digital, tapos dito naman ay 60. So iisa lang ang reading nila. Dito naman sa 500, mas tumaas. Kita nyo, nagpunta siya sa 50, pumunta siya doon sa 50 dito sa number 3. Dito naman sa number 2, nasa gitna siya ng 60 at yung 50. Hindi nyo titignan yung dito. Yung iba kasi inaakala pagka nandito, yan, dapat pagka nag-test kayo, mahina lang ang palo. Yan, dapat hanggang dito sagad, hanggang sa 30 sagad. Yan lang ang sagad hanggang dito. Pag tumaas pa yan hanggang dyan, hanggang dito sa 0, sira na yung motor, shorted na siya. Pag sinaksak mo, puputok na siya. So ganon yun. Yan, so ito yung number 1 ulit. Uulitin ko. Ito ang number 2. Yan, number 2. Ito ang number 3. So yan yung paraan kung paano mag-test ng electric fan. So pag analog, lagi nyo tatandaan, isi-set nyo sa times 10 ang settings nyo. Times 10 lagi. Pwede namang times 1, pero ang magiging sistema nyan, mahina ang palo. Yan, ulitin natin ha. Nasa X1 na tayo. Ayan. Ayan, kita nyo, mahina ang palo. Kita nyo, mahina ang palo. Ayan, mahina yung palo nya sa X1 kasi mahina din yung mahina na yung battery natin. So yan, kita nyo, mahina yung palo sa times 1. Ayan. So nasa 500 yung nakatapat yung pointer nya. Grabe, tumiyak. Ayan, ito yung 500. So pag sinet natin dito sa number 3, 500 siya nakatapat. Pag naman dito, nasa baba siya ng 500. Ibig sabihin 600 yon. So ganun ang pag-test pagka times 1. Pagka naman titignan mo lang yung motor kung mayroong reading ang bawat isa, X1 sa X1K kayo. Kung may reading na lahat, good ang motor. Kumbaga hindi sira yung thermal fuse, walang sira lahat. Pero meron kasing motor ng electric fan na merong reading yung dito sa 1 to 3 na speed at yung common, pero yung sa wire na capacitor wala. Paano bang gagawin dyan? So ang gagawin nyo dyan, titest nyo yung dalawang wire dito sa motor. Yan, yung dalawang wire na manggagaling dito sa motor, lumabas ng motor na nakakonekta sa capacitor, itetest mo yon. Itetest mo siya kung may reading. At tatandaan nyo, ang reading lagi ng motor sa electric fan pagdating sa capacitor line ay laging nasa pinakamababang 500 ohms. Ang pinakamataas ay aabot ng 1000 ohms. Pagka bumaba siya ng 400, 300, sira na yung motor, grounded na siya, shortage na. Mahina ng ikot ng electric fan pagka ganun ang reading.